Isa sa pinakamagandang klase ng sasakyan sa Pilipinas, lalo na kung naghanap ka ng pang-porma, pang-adventure, panggala o pang-business vehicle, ay ang pickup trucks. Ang mga pickup truck ay kilala sa pagiging all-around vehicle na kaya sa rough roads, kaya sa mabigat na load at kaya kahit sa city driving. Pero sa dami ng pickup models ngayon, mas marami na tayong Pilipino ang naghahanap ng mas practical na pickup truck na klase. Yung hindi lamang basta truck, kundi yung matipid sa bulsa at sa gasolina at pwede rin gawing full package para sa iba't ibang gamit. Mula sa flexibility, performance, comfort at economic value, isa sa mga interesting pick-up na pasok sa ganitong klaseng pangangailangan ay ang Raider RD6 2025. Tatalakayin natin ang kumpletong detalye ng modelong ito kasamang performance specs, features hanggang sa kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po dumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Mala SUV crossover na pickup, medyo may kababahan sa karamihan pero hindi matatawaran ng performance, lakas ng makina at kakayahang bumuhat ng mahigit sa 1 toneladang bigat. Ang bagong modelong ito ay ang magiging mahigpit na contender ng ilang mga car brand dito sa bansa. Dahil sa pagkakataong ito ay makikilala nyo na ang isang kakaibang sasakyan na pwede sa lahat ng gamit, super tipid at flexible pa na klase. Ang Raider RD6 2026 model ay isang makabagong pickup truck na gawa ng Raider Automaker, isang sub-brand ng Geely Holdings. Ito ang kanilang modelong pickup truck at isa sa mga unang electrified pickup na inaasang magpapabago sa automotive market. Hindi lamang sa Asia kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo at ngayon na nasa Pilipinas na. Itong RD6 ay opisyal nang binibenta sa merkado. Ang bagong pickup truck na ito ay ipinakilala sa pamamagitan ng United Asia Automotive Group Inc. o UAAGI na siyang nagdala ng parehong BEV battery electric vehicle at EMP plug-in hybrid na bersyon nito. Itong Raider RD6 ay idinisenyo hindi lamang bilang utility vehicle kundi bilang lifestyle pickup. Isang modernong sasakyan na makakayanan ng trabaho, pang-adventure at pang-araw-araw na biyahe. Ito ay may malinis na disenyo, teknolohiyang moderno at isang bagong pananaw sa kung paano ginagamit ang pickup sa modernong buhay. May dalawang pangunahing bersyon na inilabas dito sa Pilipinas ang Raider RD6 na pwede mong pagpilian. Ang RD6 BEV o electric pickup truck, isang electric na version na may battery pack na walang internal combustion engine. Meron din itong 4 na powertrain variant na pagpipilian, kabilang ang 4x2 at 4x4 na configurations nito. Ang 4x2 variant ay kayang gumawa ng hanggang sa 245 na horsepower, habang ang 4x4 na variant naman ay gumagawa ng hanggang sa 381 horsepower, depende sa battery at motor setup nito. Ang range ng battery o kung kailan mauubos o malulobat ang battery nito ay umaabot sa layo mula 327 km hanggang sa 383 km ayon sa Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure o WLTP estimate. Tinatayang malayo-layong biyahe ang magagawa nito bago tuluyang malobat na kung ilalarawan natin, kayang umikot ng sasakyan na ito ng 5 beses sa loob ng kamay nilaan. Hindi lahat ng Raider RD6 ay naka-fully electric na dahil may isa pang variant nito na tinatawag na RD6 EMP o plug-in hybrid pickup na gumagamit pa rin ng fuel at electricity para mapagana. Ang kabuuang detalye naman ng makina nito ay isang 1.5 liter turbocharged 3-cylinder engine. May 2 electric motor sa front and rear na kung pagsasamahin ng lakas ay makakagawa ng maximum power output mula 463 horsepower hanggang sa 659 Nm ng torque. At standard na sa hybrid variant nito ang all-wheel drive train. Isa sa magandang features ng modelong ito ay pwede mong paganahin gamit lang ang electricity power na kayang umabot sa humigit kumulang 82 km. Pero ang kabuuang range kung pagsasamahin ang gasolina plus electric setup ay umaabot ng mahigit sa 1,000 km. Itong Raider RD6 ay may mga standout features din gaya ng 14.6-inch touchscreen na may Apple CarPlay at smartphone connectivity. Nilagyan rin ng pickup truck na ito ng adaptive cruise control na may stop and go at panoramic sunroof para sa mas cool at modernong ambience sa interior.
May kasamang dual zone climate control system na nagpapabuti ng interior temperature at nagbibigay ng kanya-kanyang preference sa bawat pasahero. Gumagamit rin itong Radar RD6 ng mga Advanced Driver Assistance Features o ADAS Level 2 na mas advanced kumpara sa marami dahil sinamahan ito ng 540 degree camera system na kung saan daig nito ang mga naka 360 degree camera dahil kaya nitong silipin ang ilalim at ang taas nitong sasakyan. Sinamahan pa ito ng collision warning, lane keeping assist at iba pang makabagong safety features para sa ligtas at mas kampanteng biyahe sa pang-araw-araw. Gumagamit rin ng modelong ito ng mga bagong technology para sa pagpapabuti ng comfort. Ang Radar RD6 ay may mga modernong features na karaniwang makikita sa mga premium na sasakyan. Pagdating sa performance at handling, gaya ng marami, ito'y kaya ring dumaan sa mahihirap na terrain gamit ang independent suspension sa front at multi-link sa likod na nagbibigay ng mas komportableng biyahe kaysa sa maraming traditional na body-on-frame pickups. Ang sasakyan na ito ay gumagamit kasi ng monocoque chassis frame, isang modernong steel body-on-frame construction na nagbibigay ng magandang rigidity, balance at handling ng sasakyan. Ito rin ay mas magaang kumpara sa mga traditional na body-on-frame chassis, kaya mas matipid rin ang mga sasakyan na gumagamit ng monocoque chassis gaya nito. May 8 speaker din itong pickup trucks kasama ang maraming airbag sa interior na proteksyon ng mga pasahero. May parking sensors na sinusuportahan ng mga camera system para hindi mahirap ang pag-park. Nasinamahan pa ng hill start assist, hill descent control, tire pressure monitoring system, anti-lock braking system at electronic brake force distribution. Itong Radar RD6 ay umaabot sa kabuuang sukat na haba na 5,260 mm at may lapad na 1,900 mm. Ang taas nito ay nasa 1,865 mm at wheelbase size na 3,120 mm. Ang payload capacity nito ay nasa 1,160 kg. Hindi rin masasabing sirain ang mga electric vehicle gaya nito, lalo na sa mga bahaing lugar dahil mataas din ang water wading depth nitong pickup truck na RD6 na may sukat na 815 mm. Kaya pa rin itong makipagsapalaran sa mga binabahang lugar sa Maynila o sa matutubig na daan. Umaabot sa kabuuang bilis ang nagagawa nito mula 160 to 165 km per hour. Ang full electric variant system na gumagamit lamang ng battery ay mabilis ding mag-charge. Sa loob ng mahigit 1 oras ay full charge na ang battery nito. Available na mula pa nung nakarang taon ang Radar RD6 fully electric na nagkakahalaga mula 1,358,000 hanggang 1,698,000 pesos. Samantalang ang hybrid variant naman ng RD6 ay nagkakahalaga ng 1.6 million pesos hanggang 1.8 million pesos sa Pilipinas ngayon. Pag bibili ka nito, may 5 years o 150,000 km vehicle warranty at karagdagang 8 taon sa 200,000 km battery warranty para sa full electric variant nito. Ang pagpasok ng Radar RD6 sa Pilipinas ay isang malaking hakbang dahil kauna-unahang electrified pick-up sa bansa itong RD6 na may parehong electric at hybrid variants din na pagpipilian. Nagbibigay ito ng mas komportableng riding experience kumpara sa traditional na leaf spring pickup setup. At ito ay hindi lang isang pickup, ito ay simbolo ng pag-shift ng automotive industry patungo sa electrification at mas mataas na comfort at mas modernong driving lifestyle. Sa Pilipinas ngayon, ito ang isa sa mga pinaka-interesting na electronic vehicles sa merkado na nag-aalok ng kombinasyon ng performance, tech features at versatility para sa modernong pamumuhay. Ang bagong 2026 Toyota Hilux ay isa sa pinakamagandang sasakyan ngayon mula sa Toyota sa bago nitong bersyon. Kitang-kita ang malaking pag-angat at malaking kalamangan nito ngayon sa ilang mga brand competitor, hindi lang sa disenyo nito kundi pati sa mga bagong technology at performance na magagawa nito. Sa tulong ng mas pinalakas na maximum power output, mas malaking engine at dagdag na makabagong battery electric powertrain sa engine component nito. Ang Toyota Hilux 2026 ay may mas malaking upgrade na
mula sa dating 2.4-liter engine na 2.8-liter super-powered diesel engine na ngayon. Ayon pa sa ilang mga detalye mula sa Toyota ay nagpuproduce na raw ito ng maximum power output na 204 horsepower at mas malakas na maximum torque na umaabot na ng 500 Nm mula sa dating 241 Nm lamang, na nagbibigay ng mas mataas na lakas habang pinapabuti naman ang fuel efficiency nitong bagong Hilux. At bukod pa riyan mga kaibigan, may 48V mild hybrid na raw itong bagong modelo ngayon sa ilang automatic variant nito. Kaya mas matipid sa gasolina itong modelo, lalo na kapag madalas gamitin sa trabaho at sa mga off-road travel adventure. Ang exterior design concept nitong bagong Hilux ay mas na-elevate pa ng brand ang pagiging aggressive looking nito. Mas naging robust ang stance dahil sa mga makabagong shape at pa-curve style. Mas pinaliit at mas pinanipis na mga ilaw sa front end gaya ng headlamp, DRL fog lamp, maging ang rear combination lamp system nito na dati ay parang number 3 shape, ngayon ay naka C shape na. Itong 2026 Toyota Hilux ay may maraming variant din na pagpipilian. Ilan sa mga pangunahing pagpipilian sa variant nito, ang pinakamura ay ang single cab, ang travel at ang 2.8-liter mild hybrid na variant nito. Pagdating sa interior, sobrang naka-level up na ang bagong Hilux ngayon. Mas modern at functional at napakaragid pang tingnan. Meron nitong 12.3-inch digital instrument cluster na naka-TFT display para sa magandang readout, user-friendly at mas maraming info na nagpapaganda rin sa control nitong modelo. Nilagyan rin ito ng 12.3-inch infotainment screen na mas pinalaki ngayon. Maraming modern touch itong modelo at mas advanced pero user-friendly pa rin. May mga USB Type-C port na sa harap at likuran, sa gilid ng mga upuan at may kasama pang wireless phone charger. Mayroon itong dual zone climate control para sa mas komportableng biyahe. At gaya ng dati mga kaibigan, ang Toyota Hilux ay may maluwag pa ring cabin space sa likuran na kadalasang ginagamit ng ilan sa cargo o lagayan ng malalaking gamit. Ang iba ay ginagawa namang itong camper van na kung saan lalagyan ng mas maliit na kwarto sa likuran. Bukod pa riyan, dinagdagan rin ng brand ang mga features nito sa mga off-road condition. Gaya ng pagkakaroon nito ng multi-select at multi-terrain view monitor na kung saan mas mapapahusay nito ang pag-andar sa mga off-road, mababato at mga lupain na kondisyon ng mga daanan. Mas pinagtibay rin ng brand ang mga suspensions nito. Dati ng quality assured ang mga modelo ng Toyota, lalong-lalo na sa mga suspensions na talaga namang tumatagal. Pero itong bagong Hilux ngayon ay dinagdagan pa ng maraming features para mas equip at maging matibay, lalo na sa mga malulupak na kondisyon. Pagdating naman sa safety features, hindi rin tinipid mga kaibigan ng brand, kasama ang Toyota Safety Sense suit nito na 3.0 na mayroong adaptive cruise control system na. Nilagyan ito ng lane keeping assistance, blind spot monitoring at marami pang iba. May makabagong sensor na rin ito na mas malakas na tinatawag na radar-based cabin detection na nag-aalerto sa driver kung may naiwan sa likod bago lumabas ng sasakyan para hindi malak. Halimbawa na lang, may nakatulog na bata sa likuran. Siyempre aalertuhin nito ang driver bago lumabas ng sasakyan upang nang sa ganon ay hindi maiwan sa loob ang bata. Iwas disgrasya na rin. Mas konti ang stress sa pagdadrive sa daan na madulas, buwaghag o mababato, lalo na sa mga tubig. Mataas din kasi ang ground clearance nitong sasakyan na may sukat mula 279mm hanggang 310mm. At hindi lamang yung mga kaibigan, marami pang mga bagong update itong 2026 Toyota Hilux model. Hindi lang to workhorse, pwede rin para sa pang-araw-araw na gamit dahil sa connectivity at komportableng interior features nito ngayon. Sa isang banda para sa trabaho at adventure ride, at sa kabilang banda naman para sa luxury pick-up na may modernong features. Ang 2026 Toyota Hilux ang pinakabagong pick-up model na may BEV o Battery Electric Powertrain na ngayon. Sa mga hindi nakakaalam, ang Battery Electric Powertrain ng bagong Toyota Hilux 2026 model ay isang pangkaragdagang lakas at performance ng modelong ito na kung saan hindi lang nagre-resulta sa mas malakas na hataw at mas mabilis na arangkada nitong Toyota Hilux, ay tumutulong din ito upang mas mapatipid ang konsumo sa fuel. Isa rin itong mild hybrid power system na may malaking pakinabang
lamang sa engine performance nito. Kaya naman ay siguradong mangangamba rin ang ilan sa mga Chinese brand na gumagawa ng mga electric vehicle bagong inilabas na bersyon ng Toyota sa kanilang mga engine powertrain system. Ang mild hybrid o hybrid system na ata ang tatapos sa mga electric vehicle na matagal nang isinusulong ng mga Chinese brand sa buong mundo. Kasalukuyan pa lang inilalabas itong bagong Hilux sa Bangkok, Thailand na nagkakahalaga ng 850,000 Thai baht hanggang sa 1,150,000 Thai baht, na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ang bagong modelong ito ay magkakahalaga mula 1.5 million pesos aabot pa ng mahigit sa 2 million pesos kung sakaling pagbabasehan natin ang presyo nito mula sa Thailand hanggang dito sa Pilipinas. Pero hindi pa kasama dyan ang mga tax insertion dahil yan ay price estimated pa lamang. So hindi lang po yan ang mga detalye at mga bagong upgrades nitong Toyota Hilux 2026 model. Marami pa itong mga bagong features na ididetalye natin sa mga susunod na vlog. Ibang lamang kapag ang sasakyan na gamit mo ay may kalakihan, hindi basta-bastang ginigit-git sa siksikan at mas iiwasan ng maliliit na kasabayan. Ilan pa sa mga advantage nito ay masasakyan din ng maraming pasahero at maraming gamit din ang mailalagay mo dito, kaya sobrang ganda rin talaga ang magkaroon nito. Kaya na lamang nitong modelong tatalakayin natin marahil marami sa atin ang nag-aasam na magkaroon nito sa napakaganda at angas kasi ng pormahan nito, ay talagang nakakabilib makakita ng ganitong klase sa kalsada. Ang maganda pa rito, magagamit at mapapakinabangan mo rin ito sa lahat ng bagay. Isa sa pinakamatatag at matibay na pick-up truck sa bansa na tatalakayin natin ngayon. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Toyota Hilux ay isa sa pinakasikat at kilalang pickup truck segment dito sa bansa. Maraming pakinabang ang modelong ito, lalo na kung sa hakutan mo gagamitin ay tiyak na hindi ka bibitinin. Sa lakas, tibay at tatag din kasi ng pagkakagawa dito at laki ng espasyo na pagkakargahan ay talagang magugustuhan ng kahit na sino man. Well, ngayong taon, konting update lang tayo sa modelong ito. Sa pinakabagong pormahan nito, mas naging brusko at mas gumwapo ang napaka-machong dating nito ngayon. Kanya siguro mailalarawan ng modelong ito ang Toyota Hilux Conquest, isa sa pinaka-top variant para sa kanilang segment na Toyota Hilux pickup truck body. Unang-una mo dito mapapansin ay ang napakalakas ng dating na rugged accent. Ang buong itsura nito ay napapalibutan ng chunky matte black accent na parang bull bar. Mula dito sa front face at mga side fairings na fender cladding ay ternong-terno, kaya tuloy mukhang fully set up na din ang datingan. At ang mga ilaw din nito ay bumagay. With clean and sharp naman ang looks, naka-LED type ang headlamp, pati na din ang daytime running light. Naka-enclose naman ang fog lamp nito sa ibaba ng garnish cover na matte black, pangaragdagan sa pormahan pa nito. At pagdating naman sa side portion, makikita ang dual sport tires na may malalaking sukat, halatang pangsabak sa kabundukan, mababato at malulubak na kalsada. Kasama na ang naka-alloy wheel na mags nito na sobrang attractive din talaga. May kabuang sukat ito na 265 by 60R18. Bagay lamang din yan sa laki ng sukat ng buong body figure nito. Meron na rin itong side step board sa magkabilaan. Mga naka-matte black na din ang mga door handles mula sa harap at likuran nito. Naka-matte black na rin ang built-in sport bar nito, kaya hindi mo nakakailanganin pang magpakabit niyan aftermarket. Pagdating naman sa kabuang detalye ng makina, itong Hilux Conquest ay pinapagana ng 2.8 liter diesel engine 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft engine na sinamahan ng nozzle turbo with air-cooled intercooler system. Para sa mas malakas na hatak at arangkada, maging pati sa napakahabang biyahe ay tiyak na sulit at hindi basta-bastang mag-overheat. Nakakonekta naman ito sa fuel supply system na direct injection type. Nakakatulong naman para hindi ganon kalakas ang fuel consumption nito. At pagdating naman sa performance,
Ito ay may lakas na 2,755 cubic centimeter displacement capacity. May 6-speed na gearbox at may transmission na automatic at manual. Depende sa kung anong variant ang pipiliin mo at sa kung saan ka mas sanay. Malakas din ang power output nito na kaya mag-produce ng maximum output level na 201 horsepower sa kada 3,000 to 3,400 revolution per minute. Habang maximum torque naman nito ay may 500 Nm sa kada 1,600 to 2,800 revolution per minute naman. Kaya ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot sa 185 to 190 km per hour. Pagdating naman sa braking system at suspensions nito, ito ay naka-ventilated disc type na sa front brake at drum brake type naman ang rear brake nito. At ang mga suspensions din nito ay talagang napaka-reliable. Dahil hindi mo naman kasi mapagkakatiwalaan ito o may sasabak sa malulubak kung hindi rin ganun katatag at katibay ang pagkakalagay sa mga suspensions nito. Ginamitan kasi ng naka-double wishbone sa front suspension at naka-lip spring with shock and coil spring naman ang rear nito. Kaya madalas ang iba pagdating sa malalayong probinsya at mabubundok na kalsada ay ito ang nais gamitin. Lalo na yung mga 4x4 o 4-wheel drive. Malakas ang kapit, maganda sa off-road. Pagdating naman sa steering wheel, ito ay naka-power steering na rin. The-adjustable ang steering column at naka-rack and pinion ang gear type. Bukod pa dyan, ang modelong ito na Toyota Hilux Conquest ay sagana rin sa mga features tulad na lamang ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system. Meron na rin itong EVD o tinatawag na electronic brake distributor. Bukod pa dyan, since sa off-road madalas ginagamit ang modelong ito, ay nilagyan na rin niya ng traction control system na bagay din talaga gamitin sa off-road. Bukod pa dyan ay sinamahan na rin niya ng brake assist at vehicle stability control system. Kaya ang pagdadrive natin ay hindi mawawala sa balanse kahit pa maisabak mo sa mapuputik na lugar at mababatong kalsada. At ang iba pa sa mga safety features nito ay ang madalas na rin natin nakikita sa iba pang mga sasakyan. Kaya na lamang nitong airbag sa passenger at sa driver side. May mga seat belts na rin ito sa kada upuan. Mayroong side and front impact beams, may crash sensor with child safety locks, at mayroon na rin itong rear camera sa front at rear parking sensor. May engine check warning at marami pang iba. Pagdating naman sa advanced safety features, ang modelong ito ay hindi rin pahuhuli. Nilagyan din kasi ito ng mga makabagong safety features na mas magpapanatag pa sa bawat araw na pagsakay mo dito. Kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng ISO fixed child mounts para ligtas sa anumang oras ang mga bata nating kasama sa loob nito. May kasama na rin itong ADAS o tinatawag na Advanced Driver Assistance System. Ang papel ng ADAS ay upang maiwasan ang mga pagkamatay at pinsala sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada at ang malubhang epekto ng mga hindi maiiwasang panganib kagaya na lamang ng pagkabangga, pagkasagi o pagkasemplang na rin. Ang mahalagang aplikasyon ng ADAS na kritikal sa kaligtasan ay kinabibilangan ng patukoy pag-iwas sa pedestrian, babala pagwawasto sa pag-alis ng lane. Ibig sabihin mas malakas ang sensor nito kung sakaling may biglang tatawid sa pedestrian. Meron na rin itong lane departure warning. Para sa kalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta naman sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direction sa kalsada. Sa pamamagitan nito, mas maiwasan ang anumang banggaan lalo na kung may mga biglang nag-overtake na kasabay mo sa kalsada. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror, biglang nag-overtake kaya nababangga o nasasagi. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin. Meron na rin itong advanced safety features na pre-collision system. Nasisense naman ng sistemang ito kung ang nasa harap mong sasakyan ay magmiminor ng bilis o bigla na lamang hihinto. Sa sistemang ito ay automatically na inilalapat ang preno kapag ang nasa harap mong sasakyan habang umaandar ay biglang nagminor
o biglang nagbawas ng speed na kung saan ay bigla mo na lamang ding mababangga. Dahil sa pre-collision system ay bigla na lang itong ding magbe-brake kung ang nasa harap mong sasakyan ay bigla na lang huminto. Gaya ng madalas na sinasabi natin, ang mga sistema na yan ay pangkaragdagan lang din upang mas maging safe ang pagmamaneho. Pero ang pinaka the best safety features pa rin nitong sasakyan ay nagmumula sa pagiging disiplinado ng driver at ng mga pasahero nito. Alright. May mga security features din itong kasama kagaya na lamang ng central locking, power door lock, anti-theft device at engine immobilizer system. Ang makikita mo naman pagdating sa interior nito, mga upuan na adjustable with fabric upholstery at may mga headrest. Pagdating naman sa infotainment system, may 8 inches size display ang screen nito. May Apple CarPlay at Android Auto na rin kasama. At may connectivity na rin ito na Bluetooth, USB and auxiliary input, may FM and AM radio, may mga speakers sa front and rear at with voice control. Automatic na rin ito. Integrated with 2-day in audio. May napakagandang display na rin ito ng instrument panel na makikita ang low fuel warning light, digital odometer, digital clock, tachometer, electronic multi-trip meter at door ajar warning. Ang multifunctional steering wheel nito ay may control naman sa iba pang mga sistema kaya nakakabilib ang pagiging accessible din ito. At pagdating dito sa may external portion nito sa rear, makikita ang napakalawak na rear cabin space nito. May built-in sports bar na rin ito na matte black. Plastic yan pero ang loob niyan ay bakal kaya matibay na yan. Ang kadalasang maikakarga mo dito ay ang malalaking appliances gaya na lamang ng refrigerator, washing, mga sopa o kaya naman katre o kama ay kasyang-kasya rin talaga. Pagdating naman sa dimensions, dito naman natin maibabase ang laki ng sukat nito sa ibang mga kakumpetensya nito. May kabuuang haba kasi ito na 5,325mm. May kabuuang taas din ito na 1,845mm at lapad na 1,900mm. Ang wheelbase size nitong sasakyan ay nasa 3,085mm at seating capacity na 5 seats at 4 doors. May fuel tank capacity ito na 80 liters kaya mahaba-habang biyahe ang magagawa mo dito. Dito sa bansa, ang Toyota Hilux ay may 18 variant o 18 variant na klase. So depende na lang siguro sa iyo kung ano ang mas gusto mo sa mga variant nito o yung mas afford ng budget mo. Ang pinakamura ay ang Hilux 2.4 cab and chassis na nagkakahalaga lamang ng 861,000 pesos. Hanggang sa pinaka-top variant nito na nagkakahalaga naman ng 2,077,000 pesos dito sa bansa. Pero itong topic natin ngayon na Toyota Hilux Conquest ay hindi pa pala ang top variant. Dahil ang kabuuang presyo lamang din nito ay nagkakahalaga ng 1,940,000 pesos dito sa bansa. Ito lang kasi ang pinakamaporma sa variant nito para sa akin. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!